Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya, "Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami." Sasagutin niya kayo, "Hindi ko alam kung taga saan kayo." At sasabihin ninyo, "Kumain po kami at uminom na kasalo ninyo at nagturo po kayo sa mga lansangan namin." Sasabihin naman ng Panginoon, "Hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama." Tatangis kayo at magngangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta, at kayo na may ipinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Praised be Jesus Christ. Praised be Jesus Christ. Praised be Jesus Christ. Purihin natin ang Panginoon at palakpakan natin siya. Dakilain natin ang kanya sa gabing ito ng adong tiyong Pilipino. Taas nga po ang kamay ng nakatatlong gabi na. Gusto ko na pong malaman. Oh, very good. Salamat po at bibigyan namin kayo ng biyaya mamaya. Ang biyaya natin ngayong gabi, iiksian ko lang po para makauwi na agad kayo. Taas din ang kamay ng nakadalawang gabi na po. Nakadalawang gabi naman. Salamat pa din sa inyo. Sino po rito ang first time na nakadalo sa atin pong Misyong Pilipino? Salamat pa rin po at kayo ay nakahabol. Bukas po, wag kayong mawawala dahil bukas ang ating huling gabi ng pagninilay. Pakisabi sa katabi mo, see you tomorrow. Ayan ha, magkakaroon tayo ng date. At date for tomorrow, our last night of our Misyong Pilipino. Kasama din natin ang mga kapatid natin na nasa online, nasa maraming kadahilanan na hindi makakasama sa atin sa pisikal na paraan. We also pray for them. Pwede po bang, nakakasunod po ba kayo sa instruction? Palagay ko naman, no? Kasi dito sa Abu Dhabi ay napakamasunurin po ninyo. Ano po, kanina, no, may mga kasama po ako, no? Magaling sila mag-drive, no? Magaling mag-drive. Yung aking driver dito sa Abu Dhabi, napakahusay. Itago natin sa doktora. Kanina, talagang pag nagda-drive dito sa Abu Dhabi, nagtataka ako kasi nagsisignal, pagkakanan, magsisignal, pagkakakaliwa, magsisignal. Sa Pilipinas, di naman natin ginagawa yan. At tinanong ko si doktora, bakit? Kasi daw may... Yan. So nagpunta kami, kumain at nagkape. At yan. Pagdating sa parking,
Sa amin ho, taga Maynila ho ako, sa Paco ho ako nakatira, sa Santa Maria Goretti. Kapag nag-park ka ho, may lalapit na agad sa iyo na mga na magtitiket para sa iyong ayan. Kaya pag natutulog yung nagtitiket, wala nang bayad, no? Pero dito po, kahit walang nakabantay, ay yan, sumusunod at nagbabayad. Galing, no? Pakisabi nga sa katabi mo, napakamasunurin mo naman. Susunod po kayo sa instruction, ha? Susunod tayo sa instruction. Una, tumayo ho kayo, stand if you love your family. Tumayo kung mahal mo ang pamilya mo. Manatiling nakatayo kung ni minsan hindi ka nagalit sa kapamilya mo, asawa man o anak. O ayan, love talaga, ha? O sige, maupo po yung mga natitirang makapalang muka. Di kasi naiintindihan ng mga bata. Kaya nakatayo, di nila naiintindihan eh. So I will speak in English for the sake of our young people. Stand if you love your co-employees or classmates. Yan, stand, tumayo kung mahal mo ang mga kapwa-empleyado mo sa trabaho, mga katrabaho mo, or classmates for that matter. Manatiling nakatayo kung ni minsan hindi ka nainis sa katrabaho mo. Yan. Oh, wala nang. Yung iba walang trabaho, kaya hindi na tumayo. Stand if you love your parish, your church, St. Joseph's. Yan. Remain standing, manatiling nakatayo. If you have never been absent the Mass, ni minsan di ka nag-absent sa misa. Uy, may mga 3-4 na natira. Sige, thank you. You take your seat. Stand if you love your country, the Philippines. Manatiling nakatayo, remain standing. Kung ni minsan, hindi ka nagalit sa mga taga-DPWH. Ayan, sumahal natin. And last question, stand if you love God above all. And remain standing if you have never ever disobeyed any of the 10 commandments. And that tells us that love is easier to profess, much difficult to stand by. Madaling sabihin ang pag-ibig, pero mahirap panindigan. At yon ang pag-usapan natin ngayong gabi. Nag-usap tayo una sa pangarap, sakripisyo, at pag-asa ng bawat pamilyang Pilipino. Pero alam natin na sa bawat pangarap at sakripisyo, marami ding pagsubok na pagdadaanan, maraming sugat na naiiwan. Kaya kailangan ng paghilom, ng pagpapatawad. Pero magkakaroon lamang ng tunay na paghilom o kaya pagbangon kung tayo'y mayroong pag-ibig sa puso. Dito tayo nagtapos kagabi, if you were here last night. Our last point for the second day was, if you want to be healed, there's no other way or no other path except the way of love and forgiveness. Walang paghilom, walang pag-asa kung walang pag-ibig. Kaya pag-usapan natin ang pag-ibig. Nainiwan ko sa inyo kagabi ang sinabi ni Saint Maximilian Kolbe. Saint Maximilian Kolbe said, hate is never creative, only love creates. Hate is not a creative force, only love
is able to create. Hate destroys, love builds up. Pakisabi nga sa katabi natin, I love you. Mahal kita. Madaling sabihin yan, pero mahirap panindigan. Madalas sa hindi, tayo po'y napapangibabawan ng galit. May isang Indian writer, ang pangalan niya ay si Pankaj Mishra. Mayroon siyang aklat, ang sabi niya, we are living in a world or in an age of anger. Sabi ni Pankaj Mishra, we are living in a world or in an age of anger at all levels. Sa loob ng pamilya, there is so much anger and hatred and violence and abuses. Sa mga magkakaibigan, magkakatrabaho, there is so much jealousy and envy, bullying and whatnot. In the level of nation, there is so much faction politically and division and gaps economically and whatnot. In the level of nations, international relations, there is also war. So many wars going on in the world today. So he describes our world today as the age of anger. Lahat tayo may galit sa puso at ang galit na ito madalas ay naghahanap ng outlet o ng expression. The frustration in our heart oftentimes leads to aggression. And our hatred often leads to discrimination and hostility and violence. And alam natin yan, we are not blind to the reality of hatred, racism, discrimination, exclusion, trafficking, and everything. At ang pinakamahirap na galit na harapin ay ang galit na hindi mo pwedeng iwasan. Kasi ang katrabaho mo na galit ka, pwede mong iwasan. Ang bansa mo na galit ka, pwede mong layuan. Ang mga pag-aaway sa ibang bansa, wala ka naman pakialam dyan. Pero hindi mo maiwasan kapag ka ang galit ay namamayani na at namamahay sa puso ng tao. Pakiharap ang katabi natin, tanungin mo siya, galit ka ba? Baka lagi ka lang galit, araw-araw ka na lang galit. Para bang pinaglihi sa galit, there is so much anger. There is a spiritual writer, his name is Henry Nouwen. Ang sabi niya, if you can read what he said. How can we live in the midst of a world marked by fear, hatred, and violence and not be destroyed by it? How can you not be destroyed by the discrimination you feel every day? How can you not be destroyed by the hatred you receive online or in person? The children, the students, sometimes they experience how to be bullied because of their appearance, because of their stature or status in society, or because of who they are. All of us, in one way or another, experience being destroyed. Yung character natin, assassinated. Yung Facebook natin, puro bashing. Ayan. So we oftentimes experience being hated upon by people. And more often than not, we get destroyed by it. Marami akong kakilala, pag nagpo-post ho sa Facebook, laging may kaaway. Una, pag walang nagla-like sa picture niya, galit na galit siya. Walang nagla-like. Yan. At madalas, kapag ka nakaka-receive pa siya ng, ang lakas ng loob, wala namang karapatan. Ayan. Pag may nag-comment na ganyan, ano na mangyayari dyan? Asahan mo, giyera na yan. Pakitingnan ng katabi, sinong kaaway mo sa Facebook?
may kaaway. But Henry Nouwen says, our true house is not the house of anger or fear, in which the powers of hatred and violence rule. Our true house is the house of love where God resides. Our heart is not meant and designed to be dominated by anger, by hostility, by fear. Our house, our heart is designed for love. Kaya nasisira yung loob kasi hindi naman siya hinulma para sa galit. Kaya nasisira ang puso kasi ang hulma niya ay para sa pag-ibig. Kaya nga ang itsura niya ay dalawang tenga. Dahil kailangang ikaw ay makinig at ikaw ay kailangang magbukas para sa isa't isa. Our true mission in life, sabi ni Henry Nouwen, is to gradually move from the house of fear to the house of love. From the house of anger and disappointment and negativity and frustration and despair, we move from the house of negativity to the house, not of positivity, but to the house of love, of compassion, of care. But oftentimes, if we scrutinize our hearts, what dominates it? What lives inside it? Love or hatred? Affection or aggression? Forgiveness or revenge? Pakitapik ang katabi mo. Sino kaaway mo? Lately, sinong inaaway mo at sinong lagi mong kinagagalitan? Sa bahay, sino po rito yung minsan po, sa atin po ito, madalas nangyayari. Dahil mainit ang ulo mo, di ka nakatulog kagabi, pagising mo sa umaga, magtatanong ka, o ano ulam? Hindi nakapagluto si misis mo. Kaya ibabalandra mo na yung kaldero, bakit walang ulam? Nagagalit ka na. Kaya nakita mo yung pusa, sinipa mo yung pusa. Yung pusa naman, dahil natadyakan, kinagat ang at buong araw na lang ay galit ka. Tanungin nga ang katabi natin, ba't ka ba galit? From the house of anger and fear to the house of love and affection. But this journey requires 4 things. 4 na bagay ang dapat mangyari. If we want to heal ourselves from too much anger and frustration and negativity in our life, the first thing we do is to name that anger, to name that fear. Saan nanggagaling yan? Kanino ka nagagalit at bakit ka nagagalit? Kanino ka takot at bakit ka natatakot? The first step towards healing and moving to the house of love is to name our fear. Pangalanan mo ang takot at galit. Kanino galing yan? Paano nangyaring ganyan yan? Awareness. And then we move to the second step, which is to touch the wound, to accept that you are wounded, to accept that you are frustrated. You embrace your wound, you deny it, and then you move to love, to receive love, and you are loved and gifted with love. We call it grace. And then you become love to others by showing compassion. Ipaliwanag ko po ito ng maiksi lang. 4 na hakbang ng paglalakbay mula sa takot at galit patungo sa pag-ibig at pagpapatawad. Pangalanan ng takot, harapin ang sugat, tanggapin ang pag-ibig, maging pag-ibig. Una, pangalanan ang takot. To become aware of your fears. Most of our anger inside is brought about
by our fears. May mga takot na hindi sinasabi. Takot maiwan, kaya nagagalit. Ba't mo ko iniiwan? Kagabi po, may nang iwang nanay. Iwanan mo ulit yung anak mo ngayong gabi, makita mo. Hindi po, nakausap kami kanina, yung nanay kagabi na, ang sabi nung nanay, "Oy, Father, naiwan ko yung anak ko kagabi." Ang sabi namin sa kanya, hindi mo naiwan, ikaw iniwanan ng anak mo. Takot maiwan, kaya magagalitin. Takot mapahiya, kaya pag napapahiya, nagagalit. Takot mabigo, kaya pag nabigo, nagtatampo. Takot na hindi mahalin, kaya laging nakakapit, lagi na lang nagsusumamo. Marami tayong takot at yung mga takot na yon nauuwi sa mga galit at tampo pag hindi na ibibigay sa atin. Minsan yung mga takot na yan, tinatakpan natin ng tawa, minsan dinadaan sa trabaho, minsan dinadaan sa dasal na wala namang nararamdaman. Pero kahit anong tago mo, ang bawat takot sa buhay ay may anyo, may tinig, may anino. You cannot avoid or turn away from your fears. Ang tanging paraan para maibsan o matigil ang takot, kailangang pangalanan mo ito. What are you so afraid of? What are you so angry about? What makes you so disappointed in life? Why the negativity? Why the frustration that leads to anger? Why, instead of becoming light and hope to people around you, you are hurting them? Hurting people, hurt people. Pakisabi sa katabi mo, hurting people, hurt people. Ang taong galit, ang taong nasasaktan, mananakit din. Pakitingnan nga ang mga tao sa katabi natin, tanungin siya, mapanakit ka ba? Bakit ka masyadong mapanakit? Lalo na sa social media ngayon. Hindi ko alam sa inyo po, pero parang ako po, I have an FB page or social media accounts, but in reality, I don't really maintain all of them. Because sometimes, it becomes the source of your dissatisfaction, of your, wala kang peace, wala kang kapayapaan. Parang lahat na lang kailangan mong komentan, no? Lahat na lang kailangan awayin mo. Tas nga po ang kamay dito ng madalas nakikipag-away sa social media. Yan. Wala siyempre aamin. Pero bakit? Bakit naman kailangan palagi tayong nag-aaway? So, name your fear. Name your frustration. Name what you are dealing with in your life today. Saan ba nanggagaling yan? Many of us are suffering from displaced aggression or anger. Nagagalit ka sa anak mo, siya ang biktima ng galit mo. You're lashing it out on your children. When in fact, you're frustrated with yourself. But you have never identified it as the cause of your violent behavior or abusive treatment of others around you. You have to name where you are coming from. Identify it. Because if you don't, you will never begin to treat it and you will never be on your way to healing. Pangalanan mo nga, saan nanggagaling yung takot mo? Pangalanan mo nga, saan nanggagaling ang galit mo? Pangalanan mo nga, bakit hindi ka makapagpatawad? Pangalanan mo nga yan. Sinong pinangbulan yan? Bakit nagkaganyan yan? Huwag nating takpan, kasi pag tinakpan mo yan, sisingaw din yan. Walang sikretong hindi malalaman. We have to go back to the source, to the origin, to the beginnings, to the initial stages of why you have become like this today. Sa asawa mo halimbawa, bakit ganyan ang asawa mo?
Napakainit ng ulo. Buti nga dito sa Abu Dhabi, pag nagdadrive ka, walang traffic eh. Pero mainitin pa rin ang ulo. Sa tanungin mo yung sarili mo, saan ka ba nanggagaling? Pakicheck nga yung katabi natin. Saan ka ba nanggagaling? Gusto kitang maintindihan. Pangalawa, harapin mo yan. Harapin mo yung sugat. Ang takot, madalas ay nagiging sugat. At madalas tumitigil tayo doon. Ayaw nating balikan, ayaw nating maalala. Kasi, nahihirapan tayo. Pero ang sugat na tinatakasan ay sugat na paulit-ulit din na magdurugo. Ang sugat na tinatanggap, yan ang simula ng paghilom. I'd like to make a confession with you tonight. I have not moved on from the death of my parents. Again, I go back to my parents. I have not moved on from their death and passing. Alam niyo po kung bakit? Ever since my parents died, especially with the death of my father last 2021, I have never visited our house for the past 5 years. Yun po yung isang bagay na to be very, very transparent about it, hindi ko po magawa. Nang namatay ho yung tatay ko 2021, going 5 years now, hindi na ho ako tumuntong sa bahay namin. Tagatandang Sora po kami. Ni minsan, di na ako bumalik doon sa bahay na yon. Mga kapatid ko nakatira doon, isang kapatid ko nakatira doon, pero ako, ni minsan, hindi ko na binisita yung bahay namin. Kasi may parokya naman ako eh. May simbahan naman ako. I had chances to go home, pero I chose not to. Why? Kasi hindi ko kayang harapin eh. Na maraming mga memories doon. Naririnig ko yung tawa ng mga magulang ko doon, ang kwentuhan ng mga parents ko doon. Hindi ko kayang balikan. And to be, again, be very vulnerable before you, it is a wound that has not healed yet in my heart. At totoo itong sinasabi ko po sa inyo. Pag hindi hinarap ang sugat, hindi siya maghihilom. If there is no acceptance with your wounds in life, you'll never move to love, to forgiveness, and to healing. So tanungin ang ating sarili, ano yung mga sugat na hindi natin maharap ngayon, kaya hindi tayo matutong magpatawad o hindi tayo matutong umusad? Pakisabi nga sa katabi natin, move on na tayo. Patawarin mo na. Pag-usapan nyo na, balikan nyo na ulit. I'm saying this to myself also. Pero ang hirap po na harapin at tanggapin ang mga sugat ng iyong buhay. But we have to harapin ang sugat. Pangatlong hakbang na dapat gawin, tanggapin ang pag-ibig bilang kaloob. It is only love that can heal us. It is only love that can once again make us whole. To know that you are a beloved, that you are loved. Dito nagsisimula ang paghilom. Kapag natutunan mo ng tanggapin na mahal ka at may nagmamahal sa iyo, kahit hindi ka buo, na hindi mo kailangang maging karapat-dapat, hindi mo kailangang maging malinis, matalino o matagumpay. Sapat na marunong kang tumanggap na may nagmamahal sa iyo. Only when we experience being beloved, being loved, can we truly experience being healed. Because if there is no experience of belovedness in our life, if there is no acceptance of the grace, of the love that is beyond your worthiness or unworthiness, then we can never possibly move
into the house of love from the house of fear. Kaya po hindi ako makauwi ng bahay. Kasi hanggang ngayon, hindi ko matanggap na kinuha ng Diyos sa akin ang aking mga magulang at hindi man lang kami binigyan ng pagkakataon na makapagluksa. My father died, as I've said, in 2021. We had difficulty in finding a hospital. We moved from one hospital to another. And we were so disappointed because kasagsagan ng ECQ, wala kaming ospital na mapuntahan hanggang namatay na siya. Pero ang isa pang kinatatampo ko rin sa Diyos na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maproseso ng maayos. Ang isang kinatatampo ko rin sa Kanya po ay we were never given a chance to mourn and to grieve. My mother was identified or diagnosed with gastric cancer around May 28. She died June 30. Wala pang buwan, patay na siya. The same thing happened to my father. He was diagnosed with cancer around July 22. He died August 27. Halos isang buwan. 2 times the Lord somehow shortchange us. Hindi man lang kami nabigyan ng panahon para paghandaan ng kamatayan. And so as I psychoanalyze myself, as I scrutinize myself, why am I not able to go back home? It's because I have never really accepted that God loves me. Somewhere in my mind, somewhere inside me, there is a suspicion that God does not love us. Kaya nagtatampo kami sa Kanya. Ako, lalo na. Somewhere in my heart, there is a portion that says, you don't really love me because you allowed those things to happen to me. If you don't accept fully in your life the status and the reality of being beloved, if there is always a doubt and suspicion of who you are as God's beloved son and daughter, that suspicion and doubt will be the main hindrance for our healing. Kailangan dumating tayo sa punto ng buhay natin na pwede nating sabihin na, Lord, mahal mo ako. At binigay mo sa akin ang mga bagay na ito, hindi dahil sa pinaparusahan mo ako, o hindi dahil sa kinakaligtaan mo ako, o hindi dahil sa unfair ka. We must never doubt the love of God for us. Because if there is even an ounce, an iota of doubt in our heart that God loves us, we can never really truly heal and we can never really move forward. And that is what is happening to me. Pari po ako, pero I have to be vulnerable and honest with you. May tampo ako kay Lord na nakatago. Mahal ko siya, pinaglilingkuran ko siya, pero sa loob-loob ko, may tampo ko sa iyo eh. At hindi pa ako makalaya sa tampo na yon. Kaya hindi ako maghilom. Kaya hindi ako makausad. Hanggat may tampo ka, hindi ka gagaling. Kailangan dumating tayong lahat sa punto ng tanggapin mo na mahal ka ng Diyos. Ano man ang nangyari. At kahit ikaw ay hindi karapat-dapat. Pakisabi nga sa katabi mo, God loves you. And Mama Mary loves you. And I love you too. Yan, sabi ni Father Jerry po yan. Kapatid, mahal ka ni Lord. I'm saying this to you, but of course with some reservation, because I'm not fully convinced. But I'm trying. I'm trying to face it and process it. But if you do, and if you are able to do that, congratulations.
kinaya mo. Kailangang maramdaman mo yon. Lord, mahal mo ako. Hindi mo ko pinaparusahan. Oo, makasalanan ako, pero alam ko, Diyos ka na hindi gagawa ng masama, na hindi magpaplano ng masama para sa akin. Our God is good, and He is good all the time. God is good all the time. He is good. Receive that love. Accept that God loves you. Pakiulit nga po yun sa katabi natin, God loves you. Tanggapin mo yan. Tanggapin mo. If we don't accept that or experience that, it will not be easy for us to move to the last stage of our journey to the house of love. Ang maging pag-ibig para sa iba. We cannot move to compassion if we don't accept in its fullness our being beloved. Kapag napuno na ang puso, kusa itong umaapaw. Ang taong nakaranas na minahal siya sa gitna ng kanyang kahinaan, siya rin ay marunong umunawa sa kahinaan ng iba. Who are the most compassionate people in the world? Those who have suffered the most. Ito ang bunga ng lahat ng sugat. Habag. Naiintindihan mo sila kasi alam mo, pinagdaanan mo din yan. Ang pandama sa kapwa ay ang pagsabi ng, ang sakit mo ay sakit ko rin. Ang luha mo ay luha ko rin. Pero hindi ako makakarating dyan kung hindi ko muna tinanggap sa aking puso na minahal din ako ng ganyan. I cannot give what I do not have. No one can give what you do not have. Nebodat quod non habet. Yan ang aming napag-aralan sa seminaryo sa wikang Latin. Nebodat quod non habet. Ang ibig sabihin ay, you cannot give what you do not have. You cannot pour from an empty cup. Ang isang basong tuyo, hindi makapupuno ng pangangailangan ng kapwa. Pakisabi sa katabi natin, you cannot give what you do not have. Find love first. Acknowledge that you are loved. Then and only then can we be compassionate. Can we empathize? Can we be in solidarity with one another? Amen. Tatlong hakbang ang dapat nating tahakin. Una, kailangan nating harapin o pangalanan ang sugat. Kailangan pangalanan ng takot, harapin ang sugat, tanggapin ang pag-ibig bilang biyaya at maging pag-ibig para sa iba. Sa dulo ng ating paglalakbay, hindi tayo huhusgahan sa dami ng ating peklat o sugat, kundi sa kung paano tayo minahal at nagmahal sa kabila ng lahat. At the end of the day, sabi po ni St. John of the Cross, isang Karmelitang pari, St. John of the Cross said, at the twilight of our life, we will be judged on love alone. Not by your wealth, not by your bank account, not by your land title, not by your achievements. At the end of the day, we will be judged on one measurement alone. We will be judged on love. Love gives itself endlessly. To love is to consent to be wounded again and again for the sake of loving. Dahil lamang nasaktan ka, aayaw ka ng magmahal, mali. Kasi habang nagmamahal, kasama nito ang sugat at lagit-laging masusugatan. Pero kung ang sugat na ito ang maging pintuan para ikaw din ay maghilom, para ikaw din ay makabangon at makausap, okay lang. Ang mga sugat ng ating kalooban, yaan na magiging simula
ng ating kagalingan, ng ating pag-asa. Love endlessly. Love without measure. At the end of the day, the measure of love is to love without measure. Ang tunay na sukatan ng pag-ibig ay kung mag-ibig ka na walang wakas at walang humpay. Pakisabi sa katabi natin ulit, I love you 3 times a day and every day. Love endlessly. Mga kapatid, ngayong ikatlong gabi, sana po balikan natin ang ating buhay. What dominates your heart right now? Is it fear or anger? Is it bitterness or negativity? Is it disappointment or envy? What is in our heart? Ano yung nasa puso ng isang OFW ngayon? Pwede po bang mag-sharing muna tayo sa inyo po na katabi ngayon? Pakitanong nga siya, ano ang laman ng iyong puso ngayon? What's in your heart right now? Can you be honest about what's in your heart right now? And then remind yourself, it doesn't have to stay there. You don't have to stay there. Hindi kailangan na ang namamahay dyan ay lungkot. Hindi kinakailangan ng namamayani dyan ay galit. Pwede natin siyang buksan para maiwanan at maipasok ang dapat na mananahan sa Kanya ang pag-ibig. Pwede po bang kunin natin ang ating mga leaflet, ang ating pong mga sulatan? May nakalagay po dyan, pahayag ng pangako at pagtatalaga. Pwede po bang isulat natin ngayong gabi, ano yung pangako mo at pagtatalaga mo, commitment mo sa sarili mo na, tonight, Lord, I will be loved, blank. How will you love? Paano ka magmamahal sa iyong pamilya? So doon na lang muna tayo. What's your commitment to love tonight? How will you express in the concrete that love for your family? Yes, we love our country. Yes, we love others, our neighbors. Yes, we love God above all. But maybe tonight, let us try to write something in order for us to commit ourselves to that fundamental and basic love of family. And in what way, how concrete, or how are you able, or will you express that love? Ako po, I'll give you an example. My commitment tonight, you, as I speak, which I also have to remind myself, when I go back home to the Philippines, the first thing I will do is to visit our house. Ewan ko lang kung magagampanan ko. Pero at least, I'm making that commitment. Lord, give me the courage para makauwi ako ulit. Kayo po, andito kayo sa ibang bansa. Natural, wala kayo sa mga bahay ninyo. Pero alam niyo po ba, hindi niyo kailangang umalis ng bansa para umalis sa inyong tahanan. Many times, we have moved out of the house a long time ago without even leaving it physically. Kaya po, wag niyo pong sasabihin na, malayo kasi ako kaya wala ako sa tahanan ko. No. Many people leave their house and their home without moving a step beyond the door of the house. So we make this commitment to our house. How can you make it a house of love? Beginning tonight.
What commitment can you make so that you can transform the dynamics and relationship in the family to become more loving, to become more kind, to become more compassionate? Alam naman po nating lahat ang nangyari po sa isang social media influencer. I would like to end with her story. I think we know, every one of us know what happened to Eman Atienza. It is part of our collective knowledge. And I think we all have our stories to tell about losing someone you love. Not just by death, but losing someone we love because this person decided that there's no more love in the home. And there's no more home to go back to. So we ask ourselves, why are people leaving our lives and families? Bakit sila umaalis? Naintindihan natin yung pag-alis dahil may trabaho, may career, may ambisyon, may pangarap. Pero ang tanong ko ay, bakit may umaalis at bakit may pinapaalis samantalang isang pamilya tayo na dapat namumuhay sa iisang tahanan na hindi lamang pisikal na tahanan, kung hindi isang sisidlan kung saan ang lahat ay nakapaloob, nasa loob, pero itinataboy palabas. Winawalang bahala at hindi binubuksan ng pintuan. Tonight, we write down our commitment. Lord, this is my commitment to bring back love to my family, to my house. This is how I will begin the cycle of love in my home. How? Concretely, we answered it silently.